gabi po ay aaralin natin ang ika-siyam at ika-sampung tanong ng Westminster Shorter Catechism. At ang pamagat po ng aking share today tonight is ang kapangyarihan ng tao o the power of man. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo na masaya ako narito ka ngayong gabi. Napakasayang magmuli sa ating Panginoon ng sama-sama. Amen. Yan. Una po sa lahat, ito po yung katanungan na ating kailangang matutunan. Question number 9, which is, basahin nga po natin. Paano ginawa ng Diyos ang paglikha? So lahat po tayo na naririto ay mayroong ideya kung paano ginawa ng Diyos ang paglikha. Pero ngayong gabi po ay malalaman natin mabuti kung ano nga ba yung ginawa ng Diyos at kung ano nga yung plano niya sa kanyang mga nilikha. At ang kasagutan po sa tanong na yan ay, basahin po natin, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita, nilikha niya ang lahat sa loob ng 6 na araw at ang mga ito ay napakabuti. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Diyos ang may likha at isa tayo sa kanyang likha. Yan. Kung mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi po dyan, diba? Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. At yung susunod, sabi dyan, so God created man in His own image, in the image of God. He created him, male and female, He created them. And in verse 29, it says, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Yan. So, malinaw po sinabi sa Biblia na ang Diyos ang lumikha. Di ba? Yan. So, tinuturo po dito, sabi dyan, what is creation? Diba? Ano nga ba ang paglikha? Kung babasahin po natin sa next slide, ayan, sabi dyan, creation is God's making everything out of nothing. Yan. By His powerful word in 6 days and all very good. So, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang, ang sabi dyan, kanyang salita lamang. Naniniwala ba kayo doon? Kasi mahalaga na naniniwala kayo na ang Diyos ang may likha. Kasi maraming tao po, hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala na ang Diyos ang creator. Which is, maganda na lahat tayong naririto ay naniniwala sa katotohanan ang ating Panginoong Diyos ang siyang may likha. At alam po natin totoo to kasi ito yung sinasabi sa Biblia. Sabi dyan, it is clear na sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Kung babasahin natin sa Genesis 1:31, basahin nga po natin sabay-sabay, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Ayan. Tapos, meron pa pong mga sinabi dyan ng verses. Sabi sa Awit 33:9, ang buong daigdig, kanyang nilikha sa kanyang salita. Lumitaw na kusa. Diba? Madami tayong mga katotohanan na maipapakita. Sabi pa sa Hebreo 11:3, dahil sa pananampalataya, basahin nga po natin, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. At ito pa ang isa, sabi sa Pahayag 4:11. Basahin natin. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. Amen. So napakalinaw sa Biblia na ang Diyos ang ating nanlilikha. Amen. At sabi dyan, ang tanong at sagot na ito ay para isaksi ang kasaysayan ng lahat ng bagay. So
So, mahalaga na maunawaan natin kung paano nga ba ginawa ng Diyos ang paglikha at malinaw din po dyan ng sinagot, di ba, na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala. So, tanging Diyos lahat ang naglikha ng mga bagay na nakikita niyo nababase sa Biblia. At bago ang paglikha ng Diyos, walang kahit ano sa langit at lupa. Diba? Diba napag-aralan natin yon sa Biblia nung pag nag-aaral tayo sa Book of Genesis? At kung walang kahit ano, tayo ay hindi pwedeng gumawa dahil ang ating paggawa ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Naintindihan niyo ba yon? Hindi natin kayang gumawa. Tingin nyo, kaya bang gumawa ng tao pag sinabi niya lang? Of course, hindi, di ba? So, malino po na tinuturo na hindi, walang kayang gawin ang mga tao, kundi dahil ang Diyos lamang ang may likha. At sabi dyan, dahil dito, hindi sinasabing paglikha sa nagawa ng tao. Ang ibig sabihin po niyan, di ba ang Panginoong Diyos, siya nilikha niya ang sanlibutan sa panginalaman ng kanyang salita. Hindi kayang gawin yun ng isang tao na nilikha lamang din ng isang Diyos, di ba? Sapagkat ang nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita lamang. So, naniniwala ba kayo doon na makapangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos? Kasi, sabi diyan, sa unang araw, ito, alam ko ng lahat, ano ang nilikha ng Diyos, di ba? Liwanag at dilim. Then makikita natin sa ikalawang araw, sinabi diyan, magkaroon ng langit at tubig, and then sa ikatlong araw, binanggit dyan na magkaroon ng lupa, mga halaman at mga punong namumunga, binanggit din sa ikaapat na araw. Ayan, magkaroon ng araw, ng mga bituin, sa ikalimang araw, mga ibon at mga isda, at dito, sa ika-anim na araw, nilikha ang hayop at nilikha sino? Ang mga tao. Pero, alam niyo ba, ang kanyang paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay ay nagbigay kasiyahan sa Kanya. Do you think God is mad on the things He created? Diba hindi? Nakalagay doon sa Biblia. At ikinasiya ng Panginoong Diyos ang Kanyang lahat ng nagawa. Amen? Ang lahat ng paglikhang ito ng Diyos ay mula sa wala. Can you imagine? Walang-wala. Pero dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinabi niya lang sa kapagitan ng Kanyang salita, kaya nagkaroon. Diba? Napakagaling. At sabi diyan, kaya ang kasaysayan ng lahat ng bagay ay simula mula sa Diyos. Sinabi po diyan sa John chapter 1 verse 3, basahin natin lahat. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Yan. So lahat ng nakalagay sa Biblia, na katotohanan, ay kailangan natin paniwalaan na ang may likha natin ay ang Diyos lamang. Amen. At sa ikapitong araw, sige, ano yung ginawa ng Panginoong Diyos? Of course, alam natin lahat ito. Sinabi dyan, ang Diyos ay nagpahinga. Kaya, nagpahinga rin ang nilikha ng Diyos. Eto, makinig po tayong lahat, sabi dyan. Pero, hindi ibig sabihin na laging magpahinga. Kung laging magpapahinga, ito ay hindi pagpapahinga, kundi ito ay katamaran. Ayan, yun po yung nakasulat dito ha. At totoo naman, di ba? Kasi, of course, parang, ito malalaman natin, kundi katamaran. Ayan, kasi ang pagpapahinga ng Diyos is pagkatapos ng ganap na paglikha sa 6 na araw. Kumbaga, tapos na ang Panginoong Diyos sa lahat ng nagawa niya. And then, on the 7th day, He rested, diba ganyan? And then, ang ating pagpapahinga, kaya ang ating pagpapahinga ay dapat pagkatapos din ng ating mga sariling tungkulin. So lahat po tayong naririto, may kanya-kanya tayong tungkulin sa buhay, di ba? Mga nagtatrabaho, mga nag-aaral. So, syempre, isa rin yun sa disiplina, hindi lang siya itinuturo, pero isa rin yung disiplina sa pang-araw-araw nating buhay, yung pagpapahinga. Tapos, meron tayong 2 tungkulin na mahalaga. Ang unang tungkulin natin ay, ito, basahin natin lahat, pasalamatan at sambahin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa araw ng pamamahinga para pagpalain ang kanyang nilikhang tao. Ayan yung unang tungkulin natin. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos, sambahin ng Diyos, at yun yung ginagawa natin ngayon, di ba? At pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. At yung pangalawang tungkulin natin, basahin po natin, kontrolin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Dahil ang tao ay kamanggap ng kapangyarihan ito mula sa Diyos sa oras ng likhain ng Diyos ang tao. Ayan.
Ayan, sabi dyan, di ba, kontrolin ang lahat ng bagay sa pagitan ng kapangyarihan ng tao. Ano nga ba yung kapangyarihan ng tao ang sinasabi dito or binabanggit po dito sa Westminster Shorter Catechism? Hindi ito yung kapangyarihan parang, alam niyo yun, kapangyarihan, mga ganon. Hindi ganon. Kumbaga, sa ibang salita, kapangyarihan o parang meron kang magagawa dahil ikaw ay nilikha ng Panginoon Diyos, ng makapangyarihan, meron kang may binigay sa iyong kakayanan upang gawin ang tama sa pagkontrol ng mga bagay na ipinagkatiwala niya dito sa mundo. Maraming tao sa mundo ang may mga kapangyarihan na sinasabi na binabanggit, di ba? Makapangyarihan yan. In a sense na sa perspective lang ng human, hindi makapangyarihan gaya ng Diyos. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila yun para, manglamang. O kaya ginagamit nila yung kapangyarihan yun para mangloko. Pero tayong mga anak ng Diyos, tinuturuan ng Panginoon na gawin natin ang tama sa pagkontrol at gamitin ito sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Nagagawa ba natin yun, mga kapatid? I hope and I pray na ganun yung way of living and thinking natin bilang mga Kristiyano. Amen. Tapos, sabi dyan, ang paglikha ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng kanyang salita mula sa wala. Ayan, patuloy po yung ini-emphasize na ang paglikha ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kung iisipin nyo, sinabi ng Panginoon Diyos, nagkaroon. Amazing, di ba? So, in all of those truth na uunawaan natin sa Biblia, nagpapakita ito na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? At ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Ngayon din, ang gawa ng Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, tulad ng paglikha niya sa sanlibutan. Ayan. Dahil nilikha tayo ng Panginoon Diyos. Nararanasan natin yung mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Tsaka natanggap natin yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin na alagaan natin, which is yung mga, alam mo, madami kayong naiisip na, di ba, bilang isang tao, marami kayong mga bagay na kailangang alagaan, di ba? Hindi lang ang sarili nyo, kundi yung mga nilikha ng Diyos, yung mga nature, mga ganyan, yung kapwa mo, yung pamilya mo. So, yun yung mga bagay na pinagkatiwala din ng Panginoon para sa ikalulugod niya. Amen? Kaya nga sinabi po dyan, ang pagsunod sa salita ay ating tungkulin upang maging masaya ang Diyos. Amen? Pero ang tanong, ginagawa po ba natin ang mga salitang mga natututunan natin sa Biblia? Minsan, yun yung mga bagay na mahirap gawin. Pero, sa mga panahong yon, lagi tayong tumawag sa Panginoon para matutunan natin sumunod sa Kanya. Diba? Tama po ba? Amen. Isa kasi yun sa sinabi ng Panginoon, diba? Pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi lang siya simple word, na basta kagaya ng simpleng salita. Ito ay ang makapangyarihang Diyos na banal ang nagsalita. And tinuturuan niya ang lahat ng kanyang nilikha, especially ang mga tao, mananampalataya na sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Ayan. At ang so yun po yung ikasyam na tanong, which is, paano ginawa ng Diyos ang paglikha? At yun nga, ang sagot natin is, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala, at sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Ngayon naman po, yung ikasampung tanong ay, paano nilikha ng Diyos ang tao? Siguro nung hindi pa kayo nakakabasa ng Biblia, may idea ba kayo kung paano nagkaroon ng tao? Siyempre, siguro meron kayong idea. Pero nung nalaman nyo na yung katotohanan sa Biblia, sinasabi, ang sagot po dyan, basahin nga po natin, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang larawan, sa pamamagitan ng kaalaman, pagkamakatuwiran at kabanalan. Ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa tao na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Ayan. Malinaw po na sinasabi, nilikha ng Diyos ang mga lalaki at babae ayon sa kanyang larawan. At sa pamamagitan ng kaalaman, kung makikita nyo, napaka-special ng tao.
sapagkat nilikha tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kaalaman, pagkamakatuwiran, at kabanalan. At ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa tao na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Pinagkatiwala ng Panginoon Diyos, diba? The moment that God created the man. And then now, binigyan niya tayo ng kapangyarihan or kakayanan para alagaan yung mga nilikha niya. So, nakita niyo ba dun yung pagiging ng Panginoon Diyos sa nilikha niya, which is tayo. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon. At sabi dyan, how did God create man? Basahin nga po natin. God created man, male and female, in His own image, in His knowledge, righteousness, and holiness, to rule over all creation. Ayan. So, bali, in English lang yung Tagalog. God created man. Huwag kang maniniwala na nanggaling ka kung san-san. Diba? Kasi may mga ganyan-ganyan, dinilisip nila yung tao, which is hindi yung totoo. Doon tayo sa truth, which is God created man, male and female. Lagi niyo yung paniniwalaan. In His own image. Ibig sabihin, napaka-special ng tao para sa Panginoon, para gawin niya yung bagay niya. Can you imagine? Pero it doesn't mean nakabantay natin ang Diyos, ha? Huwag kayong malilito sa ganun. Kumbaga, ipinapakita doon ng Panginoon Diyos kung gano'n niyang kamahal yung creation niya, which is tayo yun. And, hindi lang yun. God entrusted us to always take care of those other creatures. Ang tanong, nagagawa ba natin yon? So, ang sagot, tayo lang din makakasagot kasi minsan, nakakahiya yung sagot natin. So, we really need to examine ourselves when it comes on the things na ini-instruct sabi ng Panginoon pero hindi natin nagagawa. Sabi po sa Biblia, malinaw na sinabi, ang Diyos ay lumikha ng tao sa pamamagitan ng kanyang larawan. So, sabi dyan sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, laging ine-emphasize dyan kung ano lang talaga yung nilikha ng Panginoon Diyos. At kung may mga naglalabasan or nag-e-evolve na something ganyan, is kailangan natin ipanalangin yung mga yun sapagkat sila'y nalalayo sa tamang landas, diba? Itinalaga ng Diyos ang tao na kumontrol sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng kaalaman, pagkamakatuwiran at kabanalan. Malinaw dyan, nilaga ng Diyos na kumontrol. Pero it doesn't mean na kukontrolin mo yung isang bagay na, alam mo yun, meron kang selfish thoughts or selfish plan by yourself. Kaya nga tayo binigyan ng kaalaman ng Panginoon, di ba? Binigyan niya tayo ng wisdom to do the right things. Binigyan niya tayo ng mga bagay na talagang makakatulong sa atin para mapamahalaan natin yung mga nilikha din niya sa pamamagitan ng kabutihan. Amen? So, meron din po dyan sinabi na, sabi dyan, ang itinuturo ng tanong at sagot na ito, basahin na po natin. Ang itinuturo ng tanong at sagot na ito, ay sa pagkakaroon ng tao at sa sinigay ng Diyos ang pagkakaroon ng tao para magiging ang bagay na nilikha ng Diyos. Ayan. So, ine-emphasize dyan na paglikha ng tao ay yung Diyos lamang yung may karapatan na magsabi kung ano yung mga dapat natin gawin sa buhay natin. Sapagkat siya yung ating creator. We are His creations, di ba? Tapos sabi dyan sa Genesis 1:27, yung nabasa nga natin, sabi pa sa verse 28, ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan sa tao para mag-rule sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ayan. So, tayo bilang anak ng Diyos at bilang mananampalataya ng Panginoong Diyos, I hope and pray na nagagampanan natin yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Even, so, mapapatanong kayo, paano natin yung magagawa? For example, may mga student or may mga nanay sa sarili yung environment or kung paano kayo magiging isang
magiging isang mabuting ehemplo sa kapwa-tao niyo. So, doon yung magagawa, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Ang tao ay tumanggap ng larawan ng Diyos. Ayan, sinabi dyan. Basahin nga natin. Dahil dito, sila ay may kaalaman, pagkamakatuhiran at kabanalan. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Amen. Kaya sinabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah 43:7. Ayan. Sabi dyan, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So may purpose kung bakit po nilikha ang tao, di ba? Hindi naman parang nabuhay lang tayo dito sa mundong ito na wala tayong gagawin o wala tayong purpose o parang ano ba yung layunin ng isang tao, di ba? Kung natatandaan niyo po, di ba, napag-aralan namin dun sa first and second questions yung layunin ng tao, di ba? It also connect in this question as well. Di ba? Layunin ng tao, of course, is to bigyang kalugudan ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa at maranasan ang kanyang biyaya, di ba? Tapos, dahil dito, ang ating tungkulin ay pamahalaan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng larawan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Doon at doon lang din lagi ang mag-e-end yung ating mga ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Huwag tayong magkaroon ng thinking na parang ginagawa natin to para itaas yung ating mga sarili. Pero bilang Kristiyano, ang ating pinakang ending point is of course to glorify God in everything that we do. Pero, may pero na naman. Ang tao ay nawala ang larawan ng Diyos dahil sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Ito yung minsan nakakalungkot. Kasi yung mga tao, kahit alam na nila, or especially yung mga talagang walang karunungan pagdating sa paglikha ng Diyos, or kung ano nga ba yung layunin ng buhay nila, sila yung mga napapariwara ang buhay. At dahil doon, kaya ang buong tao sa sanlibutan ay dapat ipanumbalik. Which is to recover ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng tagapamagitan. At alam niyo ba kung sino lang yung gumawa ng way ninyo, di ba? Alam natin na si Kristo lang ang talagang makapangyarihan at gumawa ng way para tayo ay magkaroon ng connection muli sa ating Diyos na may likha. Can you imagine, napaka ng tao. Pero dahil ang Panginoong Diyos pa rin, ganun yung pag-ibig niya, siya pa rin yung gumawa ng way for us to connect to Him again and again. And through Jesus Christ, kaya tayo ay naririto dahil sa biyaya niya. Amen? Sabi pa dyan, sa gayon, ang Diyos ay maluluwalhati dahil dito ay layunin ng paglikha ng Diyos sa tao. So yun, mararanasan natin yung tunay na layunin ng Panginoon kung bakit tayo nag-e-exist sa mundo, di ba? Upang kalugudan ang Panginoong Diyos. Kaya, sabi dyan, ang mga Kristiyano ay may malakas na kapangyarihan dahil napanumbalik na ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus upang mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, di ba? So, nung dati, nung nalalayo tayo sa Panginoon Diyos, di ba? Tapos, Panginoon Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Sapat yon yung bagay na ginawa ni Jesus para maranasan natin yung buhay na maganda at yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Masaya ba kayo na may relasyon tayo sa Panginoong Diyos? Amen. Ayan. So, hindi naman sinabi na parang hindi ka makakaranas ng pagsubok. Pero dahil ang biyaya ng Panginoon Diyos at ang pag-ibig niya ay sapat, ito yung magsusustain sa atin para tayo ay magpatuloy na magtiwala sa Kanya. Amen? Sabi dyan, kaya kung gagamitin ng isang tao ang sariling kung gagamitin ng isang tao yung kapakinabangan para lamang sa Kanya, di ba hindi naman yun maganda? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon Diyos na in everything that we do, we should acknowledge our Lord. In everything that we do, we should give glory to our God. Hindi laging, ako naman muna, ako naman to. Yung mga ganun tayong Pero, tinuturo sa atin, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay, di ba, meron tayong, God gave us wisdom to do the right things to do that will give glory to His holy name. Amen? At, kung yun yung gagawin natin, mawawala yung sariling
mag-purpose kung bakit tayo nilikha. At sabi dyan, ang sistema ng Biblia, ayan, basahin po natin. Ang sistema ng Biblia ay kung gagamitin ang sariling kapangyarihan para sa kapakinabangan ng ibang tao, ito ay gawaing marami at puno ang lahat sa sarili, at dahil dito, ang mga bagay ay matatakot at susundin ang taong nagkokontrol. Ang ibig sabihin lang dyan, kung isang tao gagamitin niya yung nalalaman niyang mag-control sa mga bagay-bagay, di ba? Binanggit dyan, magkakaroon ng takot yung mga tao. Kumbaga, mawawala yung essence ng totoong reason kung bakit nag-exist yung creation ni God, which is tayo, is to be a good example to other people, di ba? Kaya, mga kapatid, gamitin natin ang ating kapangyarihan na tumanggap ng pagpapanumbalik ng larawan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus para kontrolin ang lahat ng bagay upang ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, laging ine-emphasize dito na tayo, mga anak ng Diyos, may takot sa Panginoon Diyos, or alam na yung katotohanan kung bakit tayo nandito sa mundo. Gamitin natin yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos. Ito yung kapangyarihan na, hindi siya kapangyarihang para manlamang. Kumbaga, karapatan or kakayanan para maging magandang ehemplo sa iba pang nilikha ng Diyos, which is mga tao din. Gamitin natin yon para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Amen? Nilikha ng Diyos, ayan, meron pa akong isang slides. Basahin natin. Nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Sila ay tumanggap ng kapangyarihan sa pagkontrol dahil sa ayan. So, ayun yung bagay na dapat natin ding ikatuwa sapagkat Diyos siya, napakataas niya. Pero dahil ganun yung pag-ibig niya sa atin, tsaka ganun yung biyaya niya sa kanyang mga nilikha, pinagkatiwalaan niya tayo na kayo mamahala sa mga nilikha ko, ganyan, through the simple cleaning of our environment, o kaya simple being kind to other people, di ba? Yung mga bagay. Kasi kung mapapatanong kayo, ano nga ba yung tungkulin ko? Like parang, okay, hindi naman sapat na okay, I know God, I believe God. Hindi naman sapat na ako dito. Kumbaga, as a human being created by a holy God, we have our duties and we have all the things that God has given us, which is pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon Diyos na alagaan ang lahat din ng kanyang nilikha. Siguro may mga naiisip na kayo ngayon kung ano ba yung mga nilikha ng Diyos, which is yun nga, kapwa nyo, yung environment nyo, sa kanyang naninirahan. At lahat-lahat ng gagawin natin is, of course, ay para sa ikalulugod ng Panginoon. Amen? At para mas maunawaan natin maigi lahat, ang sabi ko dyan sa next slide is, diba? Pagkatapos, nakagawa ng kasalanan, ayan, next, I think nabanggit na po yan. Ayan, dahil dito, eto, mahalaga to. Dahil yung mga tao, hindi nila nauunawaan yung mga ginawa ng Panginoon Diyos, yung kanilang kapangyarihan sa pagkontrol ay nanghina at nahulog lahat sa korupsyon, pandaraya o pag-uubuso sa, ang sabi dyan, pag-aabuso sa kapangyarihan. Ayun yung nangyayari ngayon sa mundo natin. We're not talking about just corruption like money, pero corruption, ibig sabihin, na-corrupt na yung mindset ng tao na nilikha ng Diyos. Kumbaga, nawala na yung kaalaman kung bakit, ano ba yung rason kung ba't nabubuhay ang isang nilalang na tao, diba? Kumbaga, na-corrupt na kasi mga sin, kasi we're living in this world, diba, na madaming mga bagay hindi maganda. So, yung kanilang layunin sa buhay, somehow is, yun yung nangyari. Pero, next slide po. Pero, ito ang tanong nga is, ginagawa ba natin na sumunod sa salita ng Diyos? So, it's between you and God regarding this question. Pero, ang nais ng Panginoon Diyos ay sumunod tayo sa Kanya kahit mahirap, sapagkat, ang Panginoon Diyos pa rin yung magbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng ating kahinaan, di ba? Siya yung Diyos na magbibigay ng karunungan sa ating mga desisyon sa buhay, at siya rin yung Diyos na lumikha sa atin, kaya hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. At, as may conclusion, sabi dyan, basahin nga po natin lahat. Ang lahat ng bagay mula sa wala
at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang larawan sa pamamagitan ng kaalaman, pagkamakatuwiran at kabanatan, at ibinigay ang kapangyarihan sa tao na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Yan, malinaw po na sinabi na ito yung role natin as a Christian. Amen? At para mas lalo nating maunawaan yung sinasabi ng Panginoon at tinuturo sa atin paano ginawa ng Diyos ang paglikha. Ayan, sa next slide. Balik na dito, sorry. Dahil dito, ang ating tungkulin ay, basahin na po natin, pamahalaan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng larawan ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. So, dun lang din mag-e-end yung lahat ng ginagawa natin dahil sa Panginoon. Para sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi tayo ay kanyang nilikha. Naniniwala ba kayo nilikha kayo ng Diyos? Amen. So, we are creation of God, and we are made, of course, to worship. We are made to do the things that God is commanding us. Amen?